Arjas, ito nga merong tanong, are you open to working as a love team? Okay. Woo! Yes! Please give it up for Dylan, Argel, Jazz, and Ray! Okay, bati muna kayo isa-isa. Let's start with Dylan. Hello mga kapamilya na nanonood po dyan. See you sa All-Star Games. Serious? So serious. Argel? Magandang hapon sa inyo. Manood kayo ng All-Star Games sa July 29. Thank you, Argel. Jazz? What's up, gorgeous? Good afternoon and copy-paste din. Manood kayo dapat. See you there. Rain? Hi everybody who watches Spotlight Star Magic. Hello po mga kapamilya. We are so excited to bring to you this year's All-Star Games. I'm sure it's going to be much better than last year. I'll see you. Sobrang exciting this year. Oo. So, sino Jazz and Rain po from Team Lady Setters? Sila po yung kalaban namin sa Team Lady Spikers. Oo. So, plastikan lang po yung makikita nyo ngayon. Talagang magkaaway po kami. Sa July 20, sobrang exciting. Every time naman may Star Magic All-Star Games, talagang yung competitive spirit ng mga Star Magic artists lumalabas. Actually, magugulat kayo na, may dito usually pero parang, di ba napapatawa si Argel? Parang may naaalala ka, Argel Kasi kahit sa basketball, ganun din, magkakilala naman lahat. Pero nagpipisikalan pa rin. Oo, di ba? Oo. Siyempre, lugi sila sa pisikalan sa'yo. Medyo lang. Yes, pero sige, pupusahin natin yung mga first-timers natin na mag-join sa Star Magic All-Star Games this year. First time nila, Dylan and Jazz. Okay, Dylan, ikaw, anong feeling mo na makakasama ka sa Star Magic All-Star Games ngayon? At volleyball pa, first time magkaka-men's volleyball. Para sa'yo ata talaga siya eh. Sana nga. Hindi, kasi medyo na ako na kinakabahan na masaya. I'm blessed kasi syempre first time magkaroon ng men's volleyball sa Star Magic Games. Ang win-wish ko lang ng mga past years makapanood eh. Pero ngayon maglalaro na ako, so I'm blessed. Happy. Tsaka ang humble mo naman na kinakabahay, kaya ikaw yung professional player na. So, doon po sa mga inakamis dun sa video, no? Dylan used to play for UE sa UAAP. So, player talaga siya sa UE Red Warriors, tama ba? Yes, okay. Oo, okay. So, ngayong kalaro mo ay mga Star Magic artists, may difference ba sa experience? Kasi nagtitrain na tayo eh, di ba? So, nakakalaro mo na yung mga fellow Star Magic artists mo. Syempre medyo yung iba hindi ganun ka-athletic unlike yung mga competitive athletes natin sa UAAP. Pero ayun, mas masaya in terms of banters, yung mga kulitan. Dahil syempre, mga artista to mga to eh. Kumbaga yung humor nila, same level. So, doon ako natutuwa. And, of course, syempre, masayang ituro yung mga natutunan ko from playing the sport for the past years. So, ayun, na-share ko yung mga natutunan ko na nakakataba ng puso. So, Dylan, dahil ikaw lang yung representative ng men's volleyball, ang daming curious. Parang sino-sino ba yung mga kasama mo? Ano yung mga experiences mo so far sa training? Meron ka bang nagulat na, uy, ang galing niya ah. Diba? Parang artista siya, hindi naman siya professional volleyball player, pero may laro ah. Actually, meron akong mababanggit dyan dahil Sino? nakalaro ko na sila mostly, lalo na sila Kuya Pat, yung PBB, si JL ng BGYO. Pero si Akira, si Akira talaga nag-start siya from zero, as hindi siya marunong. Hindi siya marunong pero ngayon grabe naabangan niya si Akira guys. Ang galing ni Akira dito. May progress, bale. Minsan, yung hindi natin naakalain, biglang gumagaling. O Ate Ai, lahat naman may progress pero yung sa kanya mabilis. Oh. Kaya siya talaga yung tumatak sa akin. Ala, Akira, ma-pressure ka na. Taas na expectations namin bigla sa'yo. Okay, thank you sa Thank you, pasilip Ate Ai. sa amin, sa men's volleyball team. Excited kami dyan kasi first time na magkakaroon ng men's volleyball sa Star Magic All-Star Games. Okay, ngayon dumako naman tayo sa women's volleyball. Yes, okay. So, girls, how are the preparations so far? Anong masashare niyo sa training natin? Jazz, first time mo. Yes, parang kung kinakabahan si Dylan, paano na kaya ako? Na hindi ako marunong, parang first time ko dala ng volleyball sa loob ko ng bahay ni Kuya, pasapa-sapa ako. Kaya paglabas, parang nung sinabihan ako ng kasama ko, parang, talaga, hindi kayo nagkamali.
Sabi nga din naman ni Cap na parang, train mo na lang. Like, no one really starts na magaling. But at least be present. So yun, I'm learning slowly. They're all like very helpful naman. They're all very sweet. Parang ako lang yung hindi marunong doon eh. Grabe So, naman. Grabe. Oy. No, sorry. Hindi totoo kasi naglalaro talaga lahat mostly. So parang they're all so sweet and encouraging me na that's okay. Like, can make a mistake. Okay lang yan. Just enjoy the entire game. So yun, masaya naman. And I think one thing that's really beautiful is the bond that we all created. Hindi kami complete, pero automatic, like there's an instant click na no judgment kapag naglaro. So I'm excited, kinakabahan, pero yun. Team captain namin, no? Ayun na nga. Pero bago tayo mapunta kay Rain, Jazz, ang pwede mo i-share, last training natin, you got the honor and privilege of being trained by Angel Canino of the TNSU Lady Spikers. Pati yung tatay ni Angel Canino nandun po sa mga hindi masyado familiar sa volleyball world, no? Isa siya sa mga best players in the country right now, Angel. So, would you like to share your experiences? Also, Lamps was there from NU. Yeah, grabe. Na-pressure ako at first. I was like, parang hindi ako makagalaw. But then they were very kind about it. Na parang, it's okay, kasi they're bunso. I mean, they're younger than me. So like, okay lang yan ate. You can do it. So gine-guide na ko. And then the dad of Angel, she was like, nag-one-on-one siya sa akin on how to do it. So for the first time, guys, napasok yung serve ko. Yes! Progress again! Progress! So sabi ko, oh my gosh. Sabi ko, papasok pa kayo next training. Na-abuse. Pero sobrang galing. Like, yun nga sabi ng dad ni Angel. And even si Angel, sabi niya na, Ate Jazz, you can just do it. Timing lang yan. And then you just have to really know the basic skills. And then from there, nag-i-improve. So, that was just an 2 hour or less than 2 hours of training. But I learned so much. So, the honor is mine. Thanks. Diba? Sino mag-aakala magkakaroon tayo ng ganong chance? So, sobrang bait nila. Super. Hindi lang po sina Angel yung makakasama natin, pati sina Bella Belen of NU, the champion team also. Rain, ikaw naman, what can you share about our experiences so far? Bilang ito naman, pagbabalik mo na for your third year, tama? Yes, my third year na po. I remember I couldn't join 1 year because I was doing Araneta's for Binibini. But this time, nakabalik na po kami. Super saya po. Kasi hindi lang po like body conditioning yung ginagawa po namin. It's also like a test of patience. Kasi grabe po yung patience ng coaches po namin. Like I can see it firsthand how patient they are with each player. Kasi iba-iba po kami ng skill level eh. So they really make sure na hindi kami, walang may iwan baga. So they're all teamwork po talaga siya. And ayun, I've had so much fun. Grabe, super fit na talaga ako ngayon. Kasi yung training namin for us girls is 2 hours. And then, sumasama pa ako sa boys volleyball team. Kasi gusto ko talagang mag-improve. So from regular service, nag-jump serve na po ako ngayon with the boys volleyball team. Doon po sa mga nag-aakalang parang si Rain, di ba, mukha siyang hindi makabasag pinggan, di ba, mukhang ngayon sobrang lakas niyang pumalo at hindi siya natatakot makipaglaro sa boys kasi kaya niya makipagsabayan sa men's volleyball. Ganun po siya kagaling. So abangan niyo po siya sa Star Magic All-Star Games. And you were part of the mythical 16, di ba? Yes po, from our previous All-Star Games. Oo, so abangan natin yan. Of course, abangan po natin si Ate Ai. Yung killer serves po yan talaga palagi. Always. Gusto over the net. Pero taga-host lang din po talaga ako. Segway! Yes. Abangan niyo po. This year, ay hindi ko pa ata pwede sabihin. Pero I will be having, if I'm not mistaken, 2 male co-hosts na nag-blind item na hindi pa nag-host before ng Star Magic All-Star Games. Bago po. And sobrang gagwapo. Oo, yun yung pwede ko sabihin. So, abangan niyo po sila. Now, mapunta naman tayo. Speaking of gwapo rin, Argel! Ikaw naman ang... Huwag masyado. Huwag masyado. Nahiya siya. So, speaking of gwapo nga, yun. So, ikaw naman yung representative ng men's basketball team. At may rematch kayo. Hindi, last year showtime yung kalaban namin. Ay, showtime! So ngayon Kong TV, first time namin mamaya. So
so part ka dun sa, kasi dalawa yung basketball games last year. Isang Star Magic versus Showtime, isang Star Magic versus Kong. Ngayon, pinagsama na yung Star Magic na dalawang, ang kalaban na Kong. Kong Okay. TV. Yan. Kumusta yung mga preparations ninyo? Yung iba kasi namin kakampi, hindi pa namin nakakasama lagi. So, nag-a-adjust kahit pa paano. Tsaka hindi kami laging kompleto kasi busy din. So, bukas, malalaman magkakalaman. Anong daloy ng training at sana magkaroon ng team chemistry talaga. Every Tuesday and Friday po kasi yung training. Ganun po kasi seryoso talaga. As in, ilang months yung training. Every Tuesday and Friday, yung volleyball and basketball. Okay, so meron ka bang masishare din na magugulat na lang kami lahat na, uy, ang galing pala niya mag-basketball. O lahat ba kayo, Kasi- may bago ba? Ngayon, nahahawakan na ni Kuya Gerald kasi alam namin kung paano siya mag-training. Kasi tinatawag namin siyang Mamba mentality, kumbaga. Kasi grabe yung passion niya sa basketball. So, kung ikaw na tinitrain niya, magkakaroon ka ng respeto sa disiplina niya. So, gagawin mo rin hanggang sa mag-improve ka talaga. So, sa mga kakampi namin na ngayon lang namin na nakasama, for sure may makukuha sila. Pwede mo ba ikwento paano si Gerald Anderson as a coach, as a mentor? Sobrang stricto niya. Malala, stricto talaga. Kailangan talaga may disiplina ka sa sarili mo para maintindihan mo siya eh. Kasi grabe yung parang ang galing-galing na niya, nag-pro na siya, nag-MPBL kasi siya. Pero yung training niya, kumbaga after ng work, dapat magpa-basketball muna siya, ganon. So dati umabot kami 1 AM sa third floor kasi wala, nag-shooting, skills, tapos workouts, ganun. Malala talaga. Intense nga. May mga narinig din ako yun na parang, wow, respect. Oo. Talagang, ano po siya, seryoso po talaga siya sa basketball. O, hindi pwedeng pakit-pakit Oo. lang. Di ba? Pag Pwede. Star Magic kasi iisipin ng mga tao, ano ba yun, mga artistang naglalaro, baka pakit-pakit lang. Ay, ibahin niyo po. Opo, grabe. Ibang level po ang men's basketball So, team natin. Dumadayo rin kayo, di ba? Out Dumadayo of din town. kami. Umabot na kami ng Cebu, sa Jensan, Sarangani, yan, naikot na namin dyan. Yes. Okay, so exciting ang mga abangan natin sa July 20. Okay, so ngayon naman marami rin questions para sa inyo, ang ating friends from the media. So this is the time where we open the floor for their questions. Okay, simulan natin sa ating first friend from the media, Dan of KTEX. At ako po ang magbabasa ng question. Gusto ko ba? Wait, Ano namin sa inyo magtatanong din. Sabi yung mic. Shy. Ito. For Dylan, Yes. the trailer of Love at First Spike suggests that you play an LGBTQIA+ character. How did you prepare to portray this role authentically while respecting LGBTQIA+ sensibilities? Actually po, nung natanggap ko yung role, sobrang kabado talaga ako. Tapos parang kina-question ko po yung sarili ko kung kaya ko ba. Dahil nga, syempre, medyo sensitive din yung ipoportray kong role and hindi lang siya basta-basta, kailangan ko siya paghandaan. Pero ang unang nilapitan ko po, yung mga kabatchmates po namin sa BBB's Dongpat, tinanong ko kung sinabi ko sa kanila yung character description ni Ethan. Tapos, paano ba sila kumilos? Ano ba yung iniisip nila behind their minds kung bakit ganun sila kumilos? Tapos ayun, nag-usap kami ni Direk Ivan and sinabi ko naman sa kanya, ibibigay ko na lahat sa kanya yung tiwala dahil to be honest, I have no knowledge kung paano ba siya gagawin. So, nagpapaguide na lang ako. And dahil doon, dahil sa guidance ni Direk Ivan, I think I did well naman, di ba Rain? Yes. May kinasuporta si Dylan, di ba, Rain? Hindi, yun naman yung importante, di ba? Tulad nga ng kanina pa nating sinasabi, hindi ka naman talaga magaling agad. Ang importante, you're willing to learn. So, ang ganda nun na kumonsulta ka pala. Kaya nandong pa, di ba? Para talagang, kumbaga, may authority talaga dun sa larangan na yon to guide you. Yung sa binisita ko pa sila sa unit nila kasi gusto ko makita talaga yung paano ba kuya to, kuya pa, tulungan niyo ako kasi hindi ko talaga alam kung paano. Ayoko siya gawin ng basta-basta, gusto ko siyang gawin ng maganda. Parang ganun. That's respect, oo. So, parang nag-mini immersion ka. Di ba? Kasi pumunta ka talaga doon, in-observe mo silang dalawa.
Ay, actually, nagsama naman na kayo sa isang bahay. So, Yeah. dapat observe mo na rin sila doon. Pero ito, extra pa. Iba syempre yung nasa labas ng bahay. Oh, okay. So, kwento ko muna kami tungkol sa character mo. Si Ethan po ay ang main spiker ng Brixton Boys Volleyball Team. And medyo ano siya masculine. So hindi siya masyadong obvious. Though medyo may hints siya na may gusto siya kay basta yun. Tapos, Just like, matik na. Matik na. kung gusto nyo malaman kung kanino, panoorin nyo lang yung mga susunod na episode. Tapos yun, meron siya magkakaroon siya ng iba't ibang roller coaster emotions dahil nga sa mga plots ng story natin. And then, ayoko na mag-spoil kasi baka ma-spoil ko pa. Basta abangan nyo lang, medyo mysterious pero interesting sita. And since we're on Love at First Spike na rin, Rain, congratulations on your lead Thank you so much, role. ate. Thank you. Can you tell us about this character? Go ahead. So this is my first lead role in so many years. Yay! Super, super happy. The biggest blessing of this year po talaga. I'll be playing Farah Salcedo. She's the girls team captain of the girls Brixton Hawks volleyball team. She's hardworking. I think we're really alike. Relatable po siya. Tapat na alay sa pinsan niya, si Jared. He's also part of the LGBTQIA+ community. So for me, I feel like she's like the instrument of bridging everybody together. So she's full of love and ayun, malalaman niyo yung love, love, love na yan when you watch it. It's every Friday, 8 p.m. po, Love at First Spike. Saan nila mapapanood? I Want, only on I Want. Please make sure to subscribe dahil hindi niyo siya mapapanood if you don't subscribe. But at the same time, I hope you guys can support online. Since it's I Want na po, you guys can subscribe even in different countries. It's not just the Philippines. So make sure na you guys can watch it. Every Friday, 8 p.m. I think we can tell them about Emilio rin, na kasama mo rin dito. Yes, Emilio's not here, but he's my on-screen partner. Emilio sa Daez. First Spike. Oo. Yun, Emilio Daez is Uno here. He'll be playing Uno Santillan. He's also a basketball player, pero eventually he'll also be a volleyball player. We'll find out. But at the same time, he's almost the center of the story. So we'll be seeing how he revolves around the story within the LGBTQIA+ community. Kung paano natin matututunan how we can be around them and be an ally. Sabi mo nga, Rain, this is your first lead role. But is this also your first time having a love interest sa story? Si Emilio ba ang iyong parang first love? Yes, actually, feeling ko kasi nahihirapan po sila pagayan ako with somebody before. Because I'm really tall, I have like a masculine dating. So parang ang hirap. Pero with Emilio, it was more natural, I should say. We're doing really well naman. We had our vlog screening this nung 18th, June 18th. And we saw the reaction. Super ganda po talaga sa feeling na, oh, it works! Good job, it works! Kasi we really put an extra effort to make it authentic as possible. Tsaka tama no, sinunod nyo to bago pa pumasok sa PBB, si Emilio. And River as well. Oo. Opo. River is also part of the series. He's still in PBB ngayon. Oo nga. Opo. Shout out. Shout Shout out. out to Shout out to River. River Joseph. Oo. Na, kasama rin sa Star Magic All-Star Games. Pati mo si Emilio, shoutout po Emilio, maglalaro ka din. Yes. Si Emilio ay basketball. Basketball. Okay. So, how's it like love interest in Love at First Spike? You know, I really appreciate Emilio po. I feel like not a lot of people see it, of course, syempre kasi we always watch the product of our hard work. Pero hardworking po talaga siya. He really initiates first. And that's what I appreciate. Kasi before, when it comes to like potential love teams, parang I find myself, putting effort. Pero for him, he's really doing a lot of the work, honestly. Pero I appreciate it super. He's really a nice guy. Madali lang siya katrabaho, promise. Super light po siya on the set. And ayun po, super golden retriever energy lang po talaga siya. Totoo yun, no? By the way, sabi ko nga, magbabasa tayo ng comments. So, meron tayong comment ngayon from Jazzy Balansag. Super Latinas, Rain and Jazz. Slay. Thank you so much po. Oo nga, Sofer talaga. Sofer, Yes, Sofer. Thank you. Okay, now let's go back to the questions of Dan of Capex.
medyo itutuloy lang natin for Dylan. In your future projects, would you rather play diverse character roles or star as a lead actor with a fixed on-screen partner? And Medyo mahirap siya. Feeling ko pwede natin siya i-mix eh. Na diverse yung characters ko. Pwede rin iba-iba yung kasama. Pero pwede rin iisa. Depende sa ibibigay na blessing, Lord. Kasi for me, parang wala pa ako sa level na pipili ako ng project, pipili ako ng kasama. Basta kung anong darating at alam nilang kaya kong gawin or gampanan, siyempre gagawin ko, diba? Blessing yun and work is work. And passion ko to eh. Ito yung pinangarap ko dati pa. And ngayon, ginagawa ko na siya. So, as of the moment po, wala po pong ganyan naiisip na kung gusto ko nasa love team ako or iba-iba. ayun na nga yung passion mo talaga siguro to for you to leave volleyball, di ba? Kasi may career ka rin doon. Pero parang hindi mo naman iniwan kasi yun din yung ginagawa mo ngayon pa yun doon. Oo. Oo, tsaka syempre, may all-star games pa. Diba? May volleyball pa rin naman. Tsaka hindi ko pa naman siya, hindi pa siya period sa volleyball career ko. Feeling ko pama pa lang siya. We'll see. So open pa rin Open pa to rin. going back. Of course. Okay. Oh, sabi ni Real Higana, gwapo talaga ni D! Thank you, Real. Yes. Ano ka naman, pang finger heart or something? Yes! Ay, may ganun. Okay. Arjas naman! Uy, batiin niyo naman lahat ng Arjas. Ang dami nila nagko-comment, by the way. Magandang hapon mga boss. Hi, mga boss. Hello, Arjas. Thank Hello sa you. inyo dyan. Salamat sa panonood. Speaking of Arjas, ito nga merong tanong, are you open to working as a love team? Okay naman. Wow, wait lang. Lumabas yung ugat si Wait lang. Jazz. Lumalabas yung ugat ni Jazz dito. Oo, syempre. Dati no, sa gilid. Wait lang po, parang di Parang naman hirap kami to ah. nandito. Parang hindi kami kasama dito. Nag-shower kasi. Sorry ah. Anong nag-shower? Teka lang! Hindi sa Ano? Yung laway daw. Yung laway kasi. Sorry pa. Nag-shower ang laway. Oh. No, yeah, parang it's been comfortable to know working with it. Kasi din Bisaya, tapos we're friends pa before. So yeah, I'm open naman to working. Wala naman problema. Hindi ka ma-problema ka pa? Wala naman. Kinikilig po kami dito sa Kaya nga eh. So, paano kayo PBB? They're not from the same batch, di ba? Oo. So, paano kayo nagkakilala? Sa probinsya. Ay, sa Crush na Manila. niya ako dati sa province. Oh my God! Like, magkabayan kayo? Ganun? Yeah. Magkaiba lang ng city. Anong city? Sige, magbatiin niyo naman yung taga... Mayong hapon sa mga taga Negros Oriental. Mayong hapon sa mga lola niya. Sa Baris. Sa mga taga Baez, hello. Mayong hapon. Hello, may hapon sa Negros, may hapon sa taga Dumaguete City, and mga taga Dawit. There. So, dati pa pala, hindi lang because of PBB. Okay. Magbabarkada niya yung, naging friend sila ng younger brother ko. Parang nasama yung kapatid ko sa group of friends niya. Yeah, so yun. Okay. Doon na, crush na niya ako. Sinabi niya sa kapatid ko. Tapos, paano nabuo yung R-Jazz? Kasi pwede naman magkakilala kayo, pero walang kaalam-alam yung fans. So, paano nabuo yung R-Jazz? Yung Christmas ball, The Magical Boy. Oo. Okay. may mga nag-upload. Kasi may picture kami nun eh. So, yun. Sa waiting room kasi, before kami isa lang, nauna ako, na pumasok siya, same kami yung damit. Santa Naka-Santa. Claus, oo. Yun yung inspo ng damit. Pero message kasi yung inspo ko, siya, Santa. Really kami nag-usap about it. Or like, ano lang, uy, see you there. Ganun, Parang ganun. it's meant to happen. Why? It's meant to be. Serendipity. Yun, so parang, and then kami nagsama sa loob. Like, nag-usap kami, and introduce ko siya ni na Kai, ni na Rain, ni na Kulat was there. And then yun, tapos sa loob, parang different table kasi tagal na siya. So, syempre doon na siya sa mga big stars. So, day, kasama ko yung mga boys. Oo, sabi ng mga boys, but nung sa after party na, parang nagkakasamahan lang talaga. And then yung mga, mga RM namin, yung mga PBB na staff before, ano kasi, parang
pinipicturean kami inside, and then kami na nagsama. So, paglabas namin, sinuot niya yung parang wings, yung parang, may candy cane kasi ako na naka-attach sa damit ko. Siya nag-bit-bit. Lasing kasi na ako. So, Hindi naman. Gentleman sinuot ka ko na lang. lang. Oo, Tapos, gentleman. ang dami palang tao. So, ayun. Nakita nila. Oo. Yes. May So, nag-upload. Basically, nag-start yung R-Jazz dahil nakita nilang bagay kayo. Ganun ba? Yun yung nakikita ko. Yung parang nakakita lang sila ng pictures. Hindi ko ate-ayo the way he looks at her kasi. Wow! Ayaw na, I can see it. ayaw na nga nila sabihin eh. Kumbaga, tignan nyo na lang to. Grabe naman. Okay. So, wala ba kayong project together? Wala. Then, may ginawa kaming music Music video. video. So yun ang first R-Jazz project. Yeah, hindi pa lumabas. Hindi din namin alam kailan. Oo, wala. Malalaman natin sa takdang panahon. Pero, Alam na ba ng public kung anong song yun? Sino yes, artist? pero in-announce ng director nung nag-direct sa amin. It's Ayoko Na by Zion Aguirre. Oh, so, Pinost lang siya ng director, Ah, so okay. pwede na. Oo. Siya yes. yung unang nag-post, so Public na. public. So kung given a choice, ano yung gusto niyo sanang gawin pa in the future together as R-Jazz? Lahat na. Ay! Movie, everything. Series. Grabe na, kakaba yun ha. Bakit parang ayaw ni Argel? Ayaw Nakabahan ko. niya ako eh. Nagpawisan ako. Joke lang. Ay, ito na naman. Yeah, so movie, kahit when we were talking, parang kahit hindi naman kami yung lead, to be part of something na we can work together. Kahit before pa kami nga nagsama ng Sir Magical Ball, parang na-open na niya, wait, baka someday let's work together. Parang talagang kami yung may sabi, ay, mga boss. Pero yun, one of our wishes before pa yung R-Just thing na we can work together in one project. So, anything, rom-com, wag lang horror. Yung talaga ayaw ko. Okay. Takutin kasi ako. Though genuine, pero takutin, I matakutin. think yun nga yung mas magiging mas maganda eh, kasi totoo talaga yung sigaw mo. Pero sino ba naman ako para mag-no? So, Yeah. offer, why not? Mahilig ka ba Let's sa go. horror, Arjen? Oo. Patay ka. Ayun na. Kaya niya yan. Akala ko ba lahat na? Oo. Kaya- Bakit may Ay, exemption sa Oh, sige na lahat na po, kahit horror. Bukas, kasi mahapon na, umuulan pa eh. Bukas na. Ito na lang, kung yayain ka sa horror movie date ni Arjel, papayag ka ba o mag-no ka? Dapat pumayag siya. Wow! Okay. Tara, di, alis na tayo. Order mo lang kape ah. I feel like sumasabog na yung comment section natin ngayon sa mga Arjaz ganap. Pero ito sabi ni Jaisel, hindi na ako makafocus sa work ko dito, Arjaz! Mag-sorry kayo guys, hindi siya makafocus. Importante yan. Importante yung work. Work. Oo. Work is Yun life. muna. Ito naman sabi ni Elmino Riza, pogi niya po talaga, TDH po si Bossing. Wow, TDH. Baka lumobo na yung ulo ko dito ha. Anong meaning mo ng TDH? May meaning ka, di ba? Ah, tandang hindi halata. Tandang di halata. Oh, yung pala yung TDH. Yung TDH niya. Hindi, pero to, dark and handsome po talaga si Arjun. Pag nakita niyo po in person, kaya manood na po kayo ng Star Magic All-Star Team sa July 20. True. Ganon. Yes, okay. Punta na tayo sa ating next question. Okay?